Good morning, brethren of Holy Joy Church Incorporated UAE and Holy Joy Church Doha, Qatar, all Berean pastors, ministers, pastors in training, and all the Berean students in Berea Academy Malaysia and Berea Academy Middle East, and all those who are watching my live streaming today. As I said last week, that our theme for the first and second week of this month is Men Before and After Jesus. And today, I will be preaching about the Savior and the Judge. So let us pray. Father God, thank you, Father, that once again you have allowed me to preach your word to your people today. I declare, I decree that you have removed any demonic contamination in my mind, in my heart, in my tongue, and in my lips, that the devil, his cohorts cannot interfere during my preaching. I declare and I decree, Lord Yeshua HaMashiach, that you have removed any attempt of the enemy to dishonor me and to expose me to disgrace during this entire live streaming. I pray, Father God, that you will anoint my lips, that only the words you want me to speak will I speak today to your people. I also declare that you have sent billions and billions of warring angels of God, angels of assignment, ministering angels of God, ministry angels, and warring angels to surround this place, our pastoral center, and in all the homes and houses of those who are watching my live streaming, so that the devil cannot interfere and cannot do anything against your preaching. I also declare, Lord God, that your preaching, as I speak your word, it will destroy every works of the enemy in this place and in the places of those who are watching me, and that I also declare and I decree that all those who are surrounding us, all the cohorts of Satan surrounding this place, and as far as my voice can reach, they will be blinded, they will be damned, and they will be removed with their understanding, and they could not hear any part of my preaching. In the mighty name Yeshua HaMashiach, I pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. So as I said, my preaching is about the Savior and the Judge. 1 Peter 4, 5, 6. We go to our Bible and look for 1 Peter 4, 5, and 6. But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. Verse 6, for the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God. Amen? Introduction. God has planned everything from eternity past. He created Hades, on which the abyss and hell are there. As I said in my earlier preaching, Hades is no other than this universe where we live. The wicked and all who die of their sins of unbelief go to abyss, the bottom of which touches the tip of the flames of hell, ensuring that those in abyss suffer the flames and the unquenchable heat. The saints who are sealed by the Holy Spirit go to paradise, where Yeshua HaMashiach, the only begotten Son of God,
also goes before coming out of his grave to earth. Today's believers and the Old Testament believers will also face judgment on the day of judgment. Amen? So, point number 1, the Son of Man differs from man. Yeshua is the Word incarnate. He is God. He is the Word that became flesh, and that flesh died. Yeshua is born from the body of a woman and comes in the flesh. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Our flesh came from dust. It is natural that our flesh dies and returns to dust. And man is born of the lust of the flesh. So though Yeshua came in flesh, yet he was conceived by the Holy Spirit of God. The death of Jesus in the flesh is the same as death of our spirit. To Jesus, the death of his flesh is spiritual. So the flesh of Jesus and our spirit are the same. Yeshua is born who has nothing to do with sins. So, he is able to die for man's place for man's sins. He comes in human likeness. He puts humility in human likeness. He cannot surpass the limitations of the flesh that can even die. So, he died on the cross to destroy the devil's works that give us the gift of salvation. Hebrews 2:5 and 6, for he did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking. Verse 6, but one has testified somewhere, saying, what is man that you remember him, or the Son of Man that you are concerned with him? Amen. Point number 2, saints go to paradise before judgment. I already mentioned it in my past preaching, but again, I will repeat so that each one of us will be able to absorb my preaching. Yeshua HaMashiach was the first to resurrect from paradise. So paradise was the place where the Son of God rested shortly before resurrection. He was the first fruit of resurrection. So ang kanyang katawan after burial went to paradise, and siya po ang kauna-unahan to resurrect from paradise. His body remained in the tomb, but his spirit was already in paradise. In Luke 16:19-31, we can see how the rich man asked Abraham to send Lazarus, who was in Abraham's bosom. Abraham's bosom and paradise are the same. Luke 16 verse 23 and 24, in Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Verse 24, and he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. So, nakita natin na ang rich man was thrown into Hades immediately after he died. And si Lazarus, yung poor man na palaging nag-antay ng mga pagkain outside his gate, because this rich man ay always wearing fine linen cloth. Si Lazarus
andun sa Abraham's bosom or yung tinatawag nating paradise. Doon sa abyss, as I explained last time, mainit. Bakit siya mainit? Because as I said, at the bottom of the abyss, it is touching the flames from hell. Kumbaga, ang hell is underneath the Hades. Today, those who believe in Yeshua HaMashiach will have eternal life. This is made possible because when they receive Yeshua HaMashiach as their Lord and Savior, they also receive His Spirit that will give them eternal life. Sinasabi ko na rin in many of my preachings that when Adam and Eve sinned, their spirit died. So there was a spiritual death. And so all the men, humankind, became spiritually dead because they inherited the sin of Adam. And I will declare again that when man becomes born again, Yeshua HaMashiach will never resurrect our spiritual being. But what He did was He gave us His own Spirit. And because He is God, He is eternal, the Spirit that He gives us so that we become born again is eternal. That's why we claim that when we become born again, we have eternal life. So the people in this age of grace receive the promise of salvation. Christ takes away the sins and gives us the promise of salvation. And because of us, the people in the past were made perfect. Because of the people in the past, we died. But because of us, they were made perfect. I-explain ko. Sinabi ko that because of the people in the past, we died. Dahil, di ba, Adam and Eve belong to the people in the past. And we died because of their sins of disobedience. But, sinabi ko that because of us, nagkakasala na nga tayo. But, when the people during the time of Jesus and after Him, they were used by God to accomplish the plan of God for Yeshua HaMashiach to die and to resurrect. And when Yeshua HaMashiach resurrected, ang atin pong ang ating mga kapatiran na who died in the past, their past was made perfect by us. Bakit? Although they died, yung believers, I am talking of the believers in the past. Dalawa din sila, may believers, mayroon ding unbelievers. But those believers who died believing in God, though they did not know the existence of Jesus, they died, but their faith is living. And because of that faith that is living, i-count po siya ng Panginoon, but they need to receive still the blood of Yeshua. And dahil patay na sila, they could not confess to Yeshua HaMashiach as their Lord and Savior. Yung ating nagawa na tinulungan natin ang ating Diyos so that the plan of God to die and to resurrect will be accomplished on earth. Then, because of that, Yeshua HaMashiach has made their past perfect sa pamagitan ng kanilang buhay na pananampalataya. So, yan po ang ibig sabihin, that because of us, they were made perfect. The wicked
and the unbelievers in this age will not be judged because they already stand condemned. So kung wicked ka, hindi ka naniniwala ng Panginoon, God does not have to judge you during the judgment day. Why? Because nandito pa sila sa buhay, even buhay pa sila, at sila po ay hindi naniniwala sa anak ng Diyos, they already stand condemned. Ano ang matitira? Because they are already condemned. When judgment comes, there will be execution of the punishment. Dahil hindi na sila hatulan. May hatol na. They are condemned. Therefore, Yeshua HaMashiach will just execute the punishment that is due them. But still go to abyss when they die before the resurrection and judgment. The unbelievers in this age will stand condemned and will face final judgment in the lake of fire. Amen. Third point, faith remains alive in the people of the past. Yeshua HaMashiach died carrying the sins of mankind. But people in the past believed in God and died. These people died already, but their faith remains alive. Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. They died because of the inherited sins, but they died without knowing Yeshua HaMashiach. Dahil nabuhay sila, ipinanganak na sila noon nang si Yeshua HaMashiach was still in the bosom of the Father. So people in the past suffered curses because of sins, and they also suffered in order to keep their faith. Yet, their faith is not made perfect. They died and only their faith remains alive. Ito yung inexplain ko kanina, buhay nga ang kanilang faith, but it was not perfect. That's why when Yeshua HaMashiach died, then their faith became perfect. God had provided something better for us today, that the people in the Old Testament would be made perfect through us. So, namatay tayo because of the people in the past. But ang people in the past, dahil sa ating pagtulong ng Panginoon so that the plan of God will be accomplished, they also benefited from it. And their faith was made perfect. And because their faith was made perfect, ang banal na dugo ng ating Diyos na buhay would also save those who believed. But those who did not believe and died in the past, they would be judged. Amen? Then the people of today's sin and the blood of Yeshua shed on the cross made the faith of the people in the Old Testament perfect. So paano sila na perfect? Blood of Yeshua shed on the cross made the faith of the people in the Old Testament perfect. Hebrews chapter 11, 39 and 40. And all this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised. Verse 40, because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. So after Yeshua resurrected, His life must enter the people of the past in order for their spirits to live. So naintindihan ninyo, after Yeshua HaMashiach resurrected, ang buhay ng Panginoon must enter the people of the past in order for their spirits to live. Hence, their spirit is dead because of sin. When Yeshua died, these people were already dead because of their sins.
And Yeshua HaMashiach does not need to die for their sins because they were already dead of their own sins. Though they have received the testimony of faith and they believed, they have died without receiving the promise of salvation. So alam nila na may darating na salvation, but namatay sila without receiving it. So they received the promise, the testimony of faith, but they died without receiving the promise of salvation. Yun po ang kanilang katayuan. Kaya, isave pa rin ni Lord ang mga nag-believe in the past, though they did not meet Yeshua HaMashiach, dahil sila po hanggang sa kamatayan naniniwala that there is a Savior who will come. But they did not receive the salvation because they died before Yeshua HaMashiach came and manifested in the flesh. Amen? So though they have received the testimony of faith and they believed, in the past, during Old Testament times, the people died because of Adam's sin. Pareho din natin. Tayo namatay because of Adam's sin. If the people in the past believe, they will be saved. The unbelievers among them, the people who did not have faith in the past, will be judged. Yun lang pong hatulan ng Panginoon, yun lamang unbelievers na namatay among the Old Testament people. During the judgment time, they will be judged according to good and evil. So ang basihan po ng Panginoon pag-judge, yung good and evil. Kung good ba ginawa nila or bad. To prepare them for judgment, Yeshua HaMashiach, after reaching the abyss, pumunta po ang Panginoon doon siya pumunta sa kung nasaan sila na parte sa abyss. So Luke 16:24, anong ginawa ng Yeshua HaMashiach pagpunta niya sa abyss? Galing siya sa paradise. Sabi ko, to prepare them for judgment, Yeshua HaMashiach, after reaching the abyss, went to preach the gospel. Siya mismo ang nag-preach sa kanila. Hindi niya sila hayaan na will be destroyed in the lake of fire dahil nga namatay sila with the living faith. So he went there to preach the gospel to the dead during the time of Noah. Siya lang ang pwedeng pupunta doon at mag-preach dahil patay na nga ito sila, people in the past. 1 Peter chapter 3 verses 19 to 20, in which also he went and made proclamation to the spirits now in prison. Verse 20, who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. So, ito sila na prinitsa niya, kasama dito ang mga namatay during the flood of Noah, na anuman ang sinasabi ni Noah, hindi nila pinaniniwalaan. So, patuloy silang gumawa ng masama. So, sino ang nasave during the flood at umakyat sa Ark of Noah? Si Noah lang, 3 anak niya at mga asawa nila, 8 in all. So, all the people in the past will be held accountable to Yeshua HaMashiach. Kaya talagang bumaba siya at nag-preach sa kanila. 1 Peter 4 verses 5 to 6, ito po ang binasa ko kaninang scriptural verse, but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. So verse 6, for the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit
according to the will of God. So ganyan po ang dalawang verses natin sa Bible talking about how Yeshua HaMashiach preached to those who are already dead when He came. Fourth point, people born after Yeshua. So, yan, pinag-usapan natin ang lahat na ipinanganak before Yeshua HaMashiach was born. We will now talk about the people born after Him. People after Yeshua HaMashiach and people in the future have also sins. Lahat may kasalanan, even tayo ngayon at yung mga tao na ipanganak in the future. Yeshua carried all the sins born after the time of Yeshua. Romans 8 verse 3, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. Kaya, kailangan ng Panginoon na ipanganak ng tao dahil po kailangan niyang ma-experience ang lahat ng maranasan ng tao including His death on the cross. Since the Son of God carried their sins, what remains is their unbelief. So, ulitin ko, we are now discussing about the people after Yeshua. Ibig sabihin, ipinanganak na siya, lahat ng ipinanganak after pumunta si Yeshua HaMashiach dito at namatay, including ourselves. We are the ones, I am talking about the people after Yeshua HaMashiach. So ano ang sinabi dito? Since the Son of God carried their sins, what remains is their unbelief. So yung hindi naniniwala ng ating Panginoon, even though marami silang narinig, may nagbahagi sa kanila ng salita ng Diyos at hindi pa rin sila maniniwala sa anak ng Diyos, ang mangyari sa kanila, ano ang matitira? Their unbelief. Sumarkahan ni Lord na itong tao na ito hindi naniniwala sa akin. The people in the Old Testament died because of disobedience, the sin of Adam. But if the people at this time, ngayon, after Jesus, do not believe in Yeshua HaMashiach, the sin they committed is unbelief. So, i-repeat ko, ang mga tao during the Old Testament times where they did not know Jesus, anong kasalanan nila? Disobedience. Ngayon naman, ang mga tao na after dumating si Jesus at hanggang ngayon hindi pa sila naniniwala sa anak ng Diyos, ang kasalanan nila will be unbelief. Talagang sila ay hindi naniniwala. Jesus carried their sins, but because they killed Him of their unbelief, it is their unbelief that killed Yeshua HaMashiach. That is how serious is their sin. I-explain ko. When Jesus carried their sins, but because they killed Him, sino ba ang nagpatay sa Kanya? Di ba yung mga tao during their time na hindi naniniwala, even inulit-ulit niya na siya ay pinadala ng Ama. So hindi sila naniniwala dahil sa unbelief. Ang unbelief na yan, yun ang nakapatay sa Kanya. Dahil hindi sila naniniwala na siya ay anak ng Diyos. So, it is their unbelief that killed Yeshua HaMashiach. That is how serious is their sin. The people in this age will not be judged. Ito na. Pagdating sa Judgment Day, ang mga tao on this age that are unbelievers, hindi na sila hatulan ng Diyos because the unbelievers have already been condemned. They will face final judgment. So sinabi ko kanina, and i-repeat ko, na yung mga
naniniwala ng Panginoon ngayon, we have eternal life. But yung mga tao ngayon who have sinned of disbelief, these unbelievers, hindi nakatulan during the day of judgment because as of now, buhay man sila o patay, they are already condemned by God the Father. They have been condemned. So what is left is only the punishment. May hatol na sila ngayon, buhay pa sila. So, ano ngayon ang mangyayari? There is only one thing left. At ano yon? Ang execution of the punishment. So, during the judgment day, isa lang ang gagawin ng Panginoon. Hatulan na sila sa anong nakarapat dapat sa kanila dahil ang execute na niya ang punishment. Paano niya execute? Sa pamagitan ng kanyang mga anghel. John 3:18, he who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. I-repeat ko, John 3:18, he who believes in him, tayo na naniniwala, nagiging born again, is not judged. He who does not believe, sa mga oras na ito, until babalik ang ating Panginoon, has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya delikado. Lahat na hindi born again, by the time babalik ang Panginoon, they will be hatulan sila. Anong hatol? Execution of the punishment. Hindi na sila sabi na, ikaw, punta ka ni Satanas. Hindi. The automatic punishment. Point number 5, Yeshua comes unexpectedly. No one should speak of specified time of Yeshua's return. Wala pong nakakaalam kailan babalik ang ating Diyos na buhay dito sa lupa upang tayo ay hatulan. Bakit ko nasabi yan? Pag bumalik na siya, hindi na siya ang Savior. Siya ay judge na upang hatulan ang dapat hatulan ng mga tao dito sa mundo. Many strange things to happen. You cannot believe when someone says you have to join our congregation to be saved. Marami pong mga congregation na magsabi sila, Sister, dito ka sa amin dahil dito ka lang ma-save. May narinig ako na malaking church, pero hindi naman sila born again. Anong sabi? Pag dito ka mag-join, ang aming church, mirong parang, ang architecture niya, parang mga rocket launcher. So, sabi nila, yan ang sasakyan namin pag bumalik na si Jesus. Tingnan mo na yan. Kaya, we should be, hindi tayo maniniwala sa mga sinasabi na walang katuturan at lalo na walang supporting verse sa Biblia. Do not be deceived because there is only Yeshua HaMashiach, the one mediator. So when someone speaks of a time, a place, another mediator to give another way of receiving salvation other than being in Yeshua HaMashiach, do not be shaken. Naalala ko, hindi pa ako born na Ginoon, na ang mama ko, dahil Katoliko yun, nagbili ng maraming malalaking kandila dahil sabi daw, may nagsabi sa kanyang malapit na bumalik ang Diyos. Tapos, binasahan siya doon sa parte sa Bible na nagsabi that when Yeshua HaMashiach will come back, there will be darkness. So, naku, ang laki-laki ng mga kandila. Kami rin, sabi niya, bawat sa isa sa inyo, sabi niya, huwag ninyong ilayo ang makandila dahil pagbigla na daw dumating at hindi na kami magkita-kita dahil sa darkness, at least meron kaming liwanag dahil i-light namin ang mga candle. Naalala ko yan, bata pa ako, siguro 7 years old pa ako noon.
Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya. Pero ito nga ang sabi, that we should not be shaken by kung ano-ano man na mga balita unless ang mga sinasabi ng tao ay nasa Biblia. Do not even go to fortune tellers. Bakit binawal ni Lord ang pagpunta ng fortune tellers? When I studied the course na demonology under Reverend Dr. Kidung Kim, the founder of Holy Joy Church, Songrak Church in Korea, at founder ng Peria International Theological Seminary in Seoul, Korea, ang itinuturo niya kay may nagtanong, paano malaman ng tao? Example, may kaibigan ka, sabi niya, punta ako doon sa manghuhula, magpa-card reading. Paano naman daw malaman? Dahil may alam sila, parang totoo na may sabi niya, dahil kasi ang manghuhula may masamang espiritu. Kung ang lumapit doon, hindi talaga lalapit doon ang mga born again, dahil kasi naiba na ang kanilang espiritu. They have now the Spirit of Yeshua HaMashiach. So kung hindi yan believer ng Diyos, pupunta siya doon. Ngayon ang karga, ang manghuhula, ang mga card reader at sino pa na andyan na doon nila puntahan para kailangan malaman ko kung kailan ako mag-abroad. Di ba? Maraming gumagawa niyan eh. Nagpunta sa card reader, nagpunta doon sa palm reader. May karga yon. May mga demonyo siya. So, ang demonyo nakarga rin nang lumapit para magpa-card reader, mag-usap sila. Hindi ka naman makarinig. Itong explanation ni Dr. Kidung Kim eh. So, para maalam niya, kausapin siya ang demonyo at saka yung demonyong nagharap na ngayon, sabihin niya, ano ba ito? So, sabihin ng demonyong karga sa babae o lalaki na gustong magpahula. Saan niya sabihin? Doon sa demonyo na karga sa manghuhula. So, while mag-usap sila, makita talaga na, ay, naku, totoo itong sinabi niya. Ganyan po ang communication. Kaya magulat ka na lang na may sasabihin ang manghuhula na alam mo, nangyayari sa buhay mo, pero itong tandaan ninyo, ang manghuhula, wala pong masasabi for the future. Ano yung ongoing? For example, di ba, punta ka doon para malaman mo kung kailan ka aalis dahil nag-apply ka matagal na. So, ano yung ginagawa mo today? Yun ang alam ng karga mo. Dahil, siyempre, nasa katawan mo. Pero, hindi siya makapagsabi na, 10 years from now, magiging bilyonaryo ka. Wala po. Because only God knows what is in the future. At ang Panginoon, hindi po mangusap sa mga card reader, hindi po siya mangusap sa mga palm reader at mga numerologist. Saan siya mangusap? To His prophet. Sa propeta siya mangusap. Bali, anak ng Diyos, doon siya mangusap. So, anong alam ngayon? Tapos, magtanong ka, kailan kaya ako magkakaroon ng pera na hindi ako mahirapan sa buhay? Sabihin ngayon walang alam ang karga niya at ang kaya wala man silang basihan. Ano ang makita ng karga ng taong lumalapit sa mga card reader, yun na ikwento niya. So, dahil walang alam, kung ano-ano na lang sinasabi, sister, 5 years from now, pero walang katotohanan yon dahil ikaw mismo, dahil ang unang sasabihin ng palm reader at card reader, yung nakaraan mo. So, sabihin mo, ay totoo ito dahil may part sa buhay ko na alam niya. So, naniniwala ka ngayon. Pero sa totoo, mga future events, hindi yan nila alam dahil walang magsasabi. Kaya sinabi ko, ang karga nila hanggang present time. Past and present lang ang alam nila. Amen? Even sa mga dyan sa church, magsabi siya na, ako ay propeta, mag-prophesy siya.
Malaman mo yan na hindi si Lord ang nag-utos at mga demonyo ang nag-utos. Why? Ang masabi niya, yun lang nangyayari noon at ngayon. Wala siyang masasabi for future dahil nga sabi ko, only God knows it. So, wala siyang sasabihin na, ay ikaw makapag-asawa ka ng ganito. Wala pong ganoon. Kung magsasabi man yan, hindi totoo yan. Dahil wala pong basihan. Only God knows. Maliban kung ang magsasabi, katulad ni Prophet Sado, alam natin na siya ay talagang hinirang, appointed as prophet of God to the nations. So magsabi siya, nagsabi ang Panginoon, we will prepare ourselves for 2020, the entire year. 2020, we will prepare for a hard na mangyayari sa buhay by 2021. Ayan, maniwala ka. Dahil alam na natin na siya ay talagang hinirang na propeta. Pero kung mga palm reader, kaya ako never akong hindi pa ako born again, pero parang ayaw ko sa sarili ko. Amen? So, meron ako experience na ganon. Kasama ko sa opisina, Patsy Balls ang pangalan. Sabi niya, Lee, samahan mo ako kay si Jojo Akuin daw. Will known yan siya na nagaano siya. May sasabihin siya na ganito. Pumunta sa Cebu. Cebu kami based So, sinamahan ko siya. Kay kaibigan ko ito, Patsy. Ngayon, ang nangyayari, pumasok siya. Ako, nagpaiwan lang ako doon sa parang living room. Nasa loob ng hotel siya So, matagal siya. Paglabas niya ngayon, parang umiyak siya. Sabi ko, anong nangyayari? Sinabihan kasi ako ni Jojo Akuin na widow na kasi ito ang aking kasama sa trabaho. Now, ngayon, ang ni-refer pala niya ni Jojo Akuin is my boyfriend siya na younger sa kanya. So, gusto niyang ipa-confirm na hindi ba ako lukuhin nito, ganito, ganyan. Ang sabi ba naman nitong Jojo na, naku, hiwalayan mo ang lalaking yan. Dahil yung mga na-receive ng asawa mo, di ba siya ang nag-receive ng mga, mga pera, ongoing pa yung processing, malaki ang pera, malaki kasing posisyon ng asawa niya, malaking pera ang darating, patayin ka. Dahil kukunin niya ang mga pera na yan. Na-inlove siguro siya sa lalaki na iyak na iyak siya. Ngayon, nung nakita ako ni Jojo, sabi niya, halika, hulaan din tayo. Kunin niya ang aking kamay. Ginanyan ko talaga. Ay, hindi ako naniniwala ng ganyan. Hindi ako naniniwala ng ganyan. Alam mo anong ginawa niya? Nag-card reading siya sa aking harapan. Sabi ba niya ngayon, ang asawa mo pala mag-abroad dahil ay am pushing daw. Ako daw ang nag-push ng asawa ko na mag-abroad. Tapos sabi niya, manganak ka ng 5. Sabi ko sarili ko, paano naman ako manganak ng 5? Na 4 ang anak ko, ako naman ay nilaygit dahil nga sa pagpanganak ko sa pang-4 na anak ko ay ang aking anak, ako muntik akong mamatay dahil nag-bleeding ako. So I was kinonvince ako sa aking ubigay ni na mailaygit na lang ako upang pag hindi na ako mabuntis for the 5th time. Na ngayon sabi niya, manganak pa daw akong 5th. Paano mangyari yun? Tapos, ito pa, nagsabi siya na pinilit ko daw ang asawa ko na mag-abroad. Paano ko naman pipilitin? Iyak na nga ako dahil hindi namin pinag-usapan. Nag-abroad talaga siya dahil ang recruiter ay kanyang classmate sa college. Tapos nag-recruit na pala. Malaking company, American company. Pag-recruit niya, by accident, nagkita sila doon sa Manila. Pagkita nila, inufiran siya ng trabaho doon sa labas. Dahil kasi, sabi niya sa akin, yung kaibigan, classmate niya na yan, nangupya lang palagi pag may exam. Nangungupya sa kanya. So siguro, out of gratitude, gusto siyang dalhin doon. So nagulat na lang ako, nag-attend siya ng conference sa Manila, tinawagan na lang ako. Sabi niya, mag-open ka ng
bank account, saan ba yun na bangko? Sabi ko, bakit? Di ba may bank account tayo ng joint account? Hindi, sabi niya, paalis kasi ako ng Saudi at yung bank account na ipa-open ay hindi bank account natin, ay hindi natin bangko. So, pa-open ako para daw madali ang pagpadala ng sahod. Di nag-iyak na ako ngayon dahil siyempre maliliit pa ang aming mga anak. Ayaw kong wala ang asawa ko dahil marami akong narinig na may mga problema sila. Wala ka namang asawa na kita mo. So, hindi, walang totoo sa mga sinabi niya sa akin. Kaya tumayo ako, hindi ko na pinakinggan yung ano pa yung sasabihin dahil sa dalawa palang punto, wala na eh. Sabi ko kay Pache, uwi na tayo, balik na tayo sa opisina. Ngayon, dahil babalik kami sa opisina, sinabihan pa niya si Pache, para hindi mangyayari yung mga sinasabi ko, kung na-inlove ka talaga dahil nakita niyang iyak-iyak, meron akong yung parang pangkontra. But sobrang mahal. Bilhin daw ng ganito, 5,000 ba yun? Palagi daw niyang Dahil nga, totoo sigurong na in love itong aking kasama sa opisina dahil bumili siya. Bumili siya. Talaga. So, tingnan mo, sinong niluluko niyan? Tayo. Huwag kayong magpaluko sa mga fortune tellers. Kaya sabi ko, do not even go to fortune tellers dahil binawal yan ng Diyos sa Deuteronomy at sa Leviticus. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpunta doon. Even mga divination, mga sorcerer, at saka yung mga medium. Ang medium naman, mag-pray yan sila, tapos may pumasok na espiritu, tapos magsasalita. So, huwag kayong magpaluko dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Alam ko na darating ang punto while we are in the end times na mangluko yan si Satanas kung ano lang ang gagawin para ang mga anak ng Diyos will be madala tayo ulit sa kasalanan. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 7. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Verse 2, that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come. Yan ang warning ni Apostle Paul. Verse 3, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Ano itong sinasabi niya apostasy? Dahil kasi, ito ang yung 666, tapos yung apostasy na i-renounce mo ang faith mo, punta ka na kay Satanas. So sabi niya, pag hindi pa yan mangyayari, sabi niya, do not be deceived dahil apostasy at yung man of lawlessness, 666, will be revealed and the son of destruction, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. So, marinig na lang natin na doon sa Temple Mount in Jerusalem, uupo na doon ang nagdala ng 666. So, ibig sabihin, i-display niya himself as being God. I-claim na niya. So, bantayan natin yan. Jesus only bore man's sins. But as we said before, people in the past believed and they died. They are already dead. And what remains is their faith. So, dahil sa faith na yan, sila ay ma-saved. Once dead, death remains forever. Death cannot become life. Once our spirit lives, we have no ability to bring our spirit back to life. So, may narinig ako noon na nag-practice ng mga yoga. Tapos, pag-practice ng yoga,
na diretso lang namatay. Dahil kasi yun ang lalabas ang espiritu. Na sinabi dito na, once our spirit leaves our body, we have no ability to bring them back to life to us. So wag ninyong gagawin yan. Only Jesus has the ability to raise our spirit back to life forever. We can only live by Yeshua HaMashiach. Wala pong ibang makapagpabalik sa atong espiritong umaalis kung hindi si Yeshua HaMashiach. Kaya tingnan mo, may sa YouTube may mga cases na namatay sila. Sinong nagpabalik sa kanila? Nakita nilang liwanag doon, tapos sinabihan sila, bumalik ka, it's not your time. Walang ibang makapagdesisyon yan, who is the only one, Yeshua HaMashiach. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Amen? Sixth point, and the last, prepare for the return of the judge. Ang title ng preaching ko, Savior and Judge. So kanina, na-discuss ko na ang Savior natin. Now, we go to His other trabaho, which is to be the Judge. Prepare for the return of the Judge. Christians in this age of grace are warned against the rising false prophets and false teachers at this end time. Apostle Paul, in his letter to the Thessalonians, has counseled the people of God to be faithful to God and be aware that whatever happens, there is only one mediator, Yeshua HaMashiach. God has not given another mediator for salvation apart from His only begotten Son. Wala pong iba na binigay sa atin ang ating Panginoon kung hindi isa lang ang ating Savior, si Yeshua HaMashiach lamang. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Now, we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Verse 2, that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. God does not force man to believe in His Son, because He has given up so much of His will to give man free will to choose good or evil. So, ang free will natin, nanggaling po yan sa Diyos. So, malaki po ang parte sa free will ng Diyos na binigay niya ng tao. God does not intervene to man's will. He has given up His rights to mankind. So, God does not force man to believe. Kaya hindi tayo pinili ng ating Diyos na buhay na maniniwala sa mga bagay na manggaling sa Kanya. Dahil kasi, para sa Panginoon, He has already chosen to give us free will, and that part ng Kanyang rights have been surrendered to us upang ang tao can decide what to do and what to do, or to believe and not to believe. However, on Judgment Day, God will make a distinction between the saints and the believers in this present age. Merong distinction na gawin ng Diyos. And between the believers and unbelievers in the Old Testament. The saints will be rewarded with the first resurrection and the eternal life in the New Jerusalem. The believers in this age will be resurrected and be judged last with the people of the past. The unbelievers in this age will not be judged, as they already stand condemned
and will just be punished with the devil. The Old Testament people who died believing in God but did not know Yeshua HaMashiach will be saved as their faith was made perfect by Yeshua HaMashiach's blood shed on the cross. The unbelievers in the past will be judged and thrown with the devil into the lake of fire. Anyone watching and listening to the live streaming today and is ready to receive Yeshua HaMashiach as his personal Lord and Savior, I now encourage you to follow me in praying the sinner's prayer. Huwag kayong magdalawang isip whether i-accept ninyo ang Panginoon o hindi, dahil there is no other who can save us, si Yeshua HaMashiach lang, o tinatawag natin siyang Jesus of Nazareth. So let us pray. Father God, I am grateful that you have sent your only begotten Son, Yeshua HaMashiach, to this world to destroy the devil's work and to redeem your name unto your people. I thank you, O Lord God, for being with us to take us back to your dwelling place. I now invite Yeshua HaMashiach to enter my heart and dwell in it as my personal Savior, Master, and God. Forgive me, Lord Jesus of Nazareth, for disregarding you and sinning against you for a long, long time. Forgive all my sins and help me also to forgive others who have sinned against me. Write my name in the book of life, Lord Jesus of Nazareth, so that on Judgment Day I will be with you in the New Jerusalem. Amen, amen, and amen. Hallelujah. So let us pray. Father God, you are our true God, our one and only true God. And I pray, Lord Yeshua HaMashiach, that all who have received you today, manifest in each one of them, in their heart, the Holy Spirit of God, so that their heart will be on fire and they will be thirsty to know more about you and to listen for future preaching and Bible study, O Lord God, so that their life, O Lord God, will be now passioned and crafted to your will to allow your children to return back to the Father and to be with you in the New Jerusalem. Thank you, Abba Sheba Shamayim, that today you have shown us that you are faithful to us. You have never left us nor forsaken us. That even before Yeshua HaMashiach arrived, we are already guided by your angels, that even in the past, people of the past or the Old Testament times, you have always sent your angels to speak to them and your prophets to be with your people. I pray, Lord Yeshua HaMashiach, that henceforth all those who have received you will continue to receive words from preachers, and that they will start reading the Bible, your holy word, and most of all, their heart will be hunger and they will receive the thirst from the Holy Spirit, so that they will have the desire to know you more. In the mighty name, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen. 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 Hallelujah.